Sumalang pang whistleblower na si Merlina Suñas kahapon sa bail petition hearing ni Janet Lim Napoles para sa kasong serious illegal detention laban kay Ben Hurluy. At idinetalye po ni Suñas ang ilang pangyari bago umano madetine si Luy. Balita natin ni Ruth Cabal. Ang whistleblower na si Merlina Suñas ang iniharap ng prosekusyon sa Makati RTC Branch 150 para ipakitang si Janet Lim Napoles ang nag-utos na i-detain o ikulong si Ben Hurluy. Noong December 19, 2012, nag-meeting daw sa opisina ng JLN Corporation sina Suñas, Luy, Napoles at pamangkin nitong si John Lim at isa pang empleyadong si Evelyn De Leon. Pinag-uusapan daw nila ang projects ng kumpanya hanggang sa umabot sa puntong hinablot daw ni Napoles ang cellphone ni Ben Hur. Binasa raw ni Napoles ang text messages ni Ben Hur at nakita ang pangalang Maya. Ayon kay Suñas, ito raw ay isang Maya Santos na project coordinator daw nila sa Senado para raw kina Senator Loren Legarda at Bongbong Marcos. Dati nang sinabi ni Legarda na hindi niya otorisado ang anumang proyektong hindi dumaan sa opisina niya. Minsan na rin sinabi ni Marcos na handa siyang harapin ang anumang investigasyon hinggil dito. Sinisikapan ng GMA News na matuntun si Santos. Nagalit daw si Napoles sa hinalang may hidden transactions daw sina Maya Santos at Ben Hur. Sinigawan at minura pa raw ni Napoles si Ben Hur. Sabi raw ni Napoles kay Ben Hur, siya na nga ang kamag-anak, siya pa raw ang nang-ahas at nang traidor sa kanya. Pagkatapos isang attorney Asoy naman daw ang tinawagan ni Napoles at doon daw niya nalaman na nag-loan pala si Ben Hur sa Air Material Wing Support Savings and Loan Association Incorporated o AMSLI, isang kooperatiba ng Philippine Air Force. Nagalit na naman si Napoles at inutos na ikulong si Ben Hur. Pagkatapos inutos rin daw ni Napoles na kunin ang file sa cabinet ni Ben Hur at mga gamit nito sa bag. Inutos din daw ni Napoles sa isa pang empleyado na ilipat ang pera ni Ben Hur sa savings account nito na aabot sa mahigit 800,000 pesos sa account ng JLN Corporation. Mula ng araw na iyon, December 19, di na raw nakita ulit ni Suñas si Ben Hur hanggang sa tumawag daw ito March 24 o 25 ngayong taon. Doon na lang nalaman ni Suñas nang ikwento sa kanya ni Ben Hur na pinakulong nga raw siya ni Napoles. Sa pag-uusisa ng depensa, inamin ni Suñas na bago niya makausap noong March si Ben Hur, wala na siyang nabalitaan pa kung nasaan ito o kung na-detain na nga ito. Di naman daw niya nakausap ang mga kaopisina o kamag-anak ni Ben Hur tungkol dito. Sa October 7, itutuloy ang bail hearings ni Janet Napoles. 5 pa raw ang nakatakdapang iharap na testigo ng prosekusyon, kasama ang mismong nagreklamo ng serious illegal detention na si Ben Hurluy. Umaasa naman ang kampo ni Napoles na hindi na madelay pa ang hearings, lalo pat mahigit 1 buwan na raw nakakulong si Napoles sa Fort Santo Domingo. While we're having these legal arguments in court, there is a person who is being detained there, and the conditions there are not exactly conducive to her health or to her safety. Di na nagbigay ng pahayag sa media si Suñas o ang mga abogado ng prosekusyon. Ruth Cabal, GMA News.